ang paglaganap ng iligal na karera ng mga sasakyan. Mga alegasyon at akusasyon kontra PCGG. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Ang drag racing, itinuturing na lehitimong sport. Pero sa ilang pagkakataon, nauuwi sa peligro. Noong 2005 na maganap ang marahil pinakamadugong drag racing competition sa Iloilo. Ang isa sa mga nangarerang kotse, sinuyod ang kumpol ng mga taong nanonood sa gilid ng racetrack. Sa investigasyon, lumabas na nawala ng kontrol ang driver. 3 ang patay, habang 17 sugatan sa malagim na aksidente. Pero sa kabila ng panganib, patuloy ang paglaganap ng drag racing, maging ng mga iligal na karera. Hating gabi ng Sabado, sa Marcos Highway sa Marikina, nakaparada magagarang sasakyang ito. Ilang oras ang lumipas sa madilim na bahagi ng kalsada, pinahinto mga nagdadang sasakyan. Tila hudyat ng pagsisimula ng karera. Walang safety gear sa mga driver o traffic sign sa paligid na magsisilbing babala sa magaganap na paligsahan. Sa kabaan naman ng Macapagal Boulevard sa Pasay, matao pa rin kahit 10 oras ng gabi. Ang katahimikan binabasag ng ingay mula sa mga nagngangalit na tunog ng makina ng kotse. Pero hindi lamang illegal na car racing ang ginagawa. Mayroon ring illegal na karera ng motorsiklo na higit pang peligroso. Ang grupong ito sa Commonwealth Avenue, inabutan naming nagpupustahan. Mike, magkano ka, Mike? Gano'n kayo? 750. Sa halagang 1,000 hanggang 5,000 piso, isinusugal nila ang kanilang buhay at kaligtasan. Sa Marcos Highway, mas makapanindig balahibo ang eksenang tumambad sa amin. Ang isa sa makalahok, pag-arangkada, nag-ala Superman pa, dumapa sa upuan habang mabilis na binaharurot ang minamanayang motorsiklo. Ayon sa driver ng motorsiklong pangarera na si JR, di niya tunay na pangalan. Bukod sa adventure, karangalan daw ang nakataya sa pagiging hinete. Parang payabangan rin pag nanalo. Masarap yung pakiramdam pag nananalo. Eh kasi sa Commonwealth wala pa kaming talo eh. Eh ako lagi sumasakay dito. Kaya kilala na rin ako sa Commonwealth.
Malaki raw ang pakinabang sa nakahiligan niyang karera. Kunyari, 50,000 yung ano namin, yung pustahan namin, 10% sa akin. Siguro mga 2,000. Tapos binibigyan pa ako ng bossing ko, yung may-ari ng motor. Ito rin na nagtulak sa 31 anyos na si Joselito upang mawili sa libangang ito. Pero matapos ang isang masaklap na aksidente, nagpasya siyang huminto sa pagkarera. Na may biglang kumat sa amin ng kotse. Tumama kami ngayon sa likod ng kotse. Kaya yung mukha ko tumama doon sa salamin ng kotse. Tapos kasama ko na bumulandra ng motor. Bukod sa bali sa buto, mga pilat sa iba't ibang parte ng katawan ang iniwan sa kanya ng aksidente. Yun, simula na nawala na ako ng malay. Nagkaroon lang ako ng malay, siguro isang linggo na sa sabi niyo. Pinagbebenta ko yung mga motor ko para makoperahan ako. Nilagay siya ng bakal. Yung bakal na nilagay sa akin, naghahalagang 22,000. Pero ang 21 taong gulang na si Richard higit pa sa sugat at galos ang tinamo. Namatay siya taong 2005 habang nakikipagkarera. Nauna na siya sa drag race. Medyo napalingon po siyang ganun. Kasi tinitingnan niya yung yung kakarera niya. O yung distansya kung anong layo na niya. Pero paglingon niya yung ganun, tumama ngayon yung tuhod niya sa concrete barrier. Pumaltik po yung manibela, tumama yung sa niya, sa side mirror, sa utak niya. Sinubukang itakbo si Richard na mga kasamang karerista sa ospital, pero huli na ang lahat. Sabi ng doktor, wala na tayong magagawa dyan. At ang ganda na lang ang buhay ng bata. Hindi na natin magagawa ng paraan yan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin daw ang iligal na karera sa kanilang lugar, kaya di nila malimot ang mapait na sinapit ng kapatid. Binabantayan na ho sila ngayon eh. Pero pag wala na yung mga pulis, nandiyan na naman sila. Yung nangyari nga sa kapatid ko, sana hindi na mangyari sa kanila. Noong madaling araw na puntahan namin ang lugar, nasa 250,000 pesos daw ang perang paglalabanan. Kaya di magkamayaw ang dami ng manonood. Kakausapin yung pulis para matuloy yung karera, para tapos kung magkano hihingiin, yun yung ibibigay namin. Ang karera ng motorsiklo sa Macapagal Boulevard, malakihan ang pustahan. Nung madaling araw na puntahan namin ang lugar, nasa 250,000 pesos daw ang perang paglalabanan. Kaya di magkamayaw ang dami ng manonood. Matapos ang unang karera, naghanda na muli ang mga kalahok sa ikalawang arangkada. Pero may dumating na pulis. Nahinto ang karera, pero walang nahuling karerista. Hindi na raw bagong ganitong sistema ayon sa isang organizer ng karera ng mga motorsiklo. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit di tuluyang masawata ang paglaganap ng mga illegal na karera. Kakausapin yung pulis para matuloy yung karera, para tapos kung magkano hihingiin, yun yung ibibigay namin. 200, pero kung halimbawa ilang mobile yung dumaan, di bibigyan mo yan hanggang sa ayaw na magbigay ng lilipat na lang ng ibang pwesto yung nagkakarera. May pagkakataong nakikikonsyaba daw sa ilang tiwaling otoridad ang mga illegal na karerista. Alam din nila ang araw ng karera. Meron ding dyan, yung
Isiset mo ng karera yung kalaban mo, malayong lugar, tapos yung ipapahuli yung yung kalaban para sa kanila huhulihin doon yung may hawak ng pera. Kunwari huhulihin pareho yun para hindi halata. Kalimitan raw mga motorsiklong walang plaka at papeles ang kanilang ginagamit, tulad na lamang ng isang ito. Sa mundo ng karera, palakasan daw ng makina ang labanan para manalo. Pero may higpit itong ipinagbabawal ng Land Transportation Office. Kami, mandated kami sa LTO na hulihin ang mga unregistered motor vehicles. At hindi dapat sila bawal na improvise nila ang kanilang mga motorsiklo. Kailangan kung ano yung standard na nandoon sa isang motorsiklo, ganun lang. Hindi sila pwede magtanggal ng gadget, magdagdag ng gadget, magdagdag ng boosting materials para bumilis. Pero nilinaw niya na maaari lang daw silang mag-issue ng ticket at di pwedeng manghuli. Ang mga pulis lang daw ang may otoridad na manghuli sa mga lumalabag. Ayon sa Automobile Association of the Philippines, ang otorisadong nangangalaga sa motorsport sa bansa, nagiging iligal ang isang karera kapag wala itong kaukulang permit at kapag may nakatayang pera. Sa mga legal drag races, tropeyo at medalya ang pinaglalabanan. Sa illegal na drag racing, wala silang sinusunod na any rules, walang implement na safety pagdating sa driver, pagdating sa kotse, at especially sa mga nanonood. Wala raw eksaktong datos kung gaano kalawak ang illegal na karera sa Pilipinas dahil walang grupong nagbabantay dito. Ayon sa PNP Traffic Management Group, mahigpit nilang minamanmanan ang mga patakas na karera. Ang problema, walang pambansang batas na nagbabawal sa drag o street racing. Ordinansa lang at may hinang kaso sa ilalim ng RA 4136 tulad ng overspeeding, illegal parking, reckless driving at obstruction ang ipinapataw sa mga nahuhuli. We have some 38 apprehensions and that to include yung impounding ng motorcycles and motor vehicles involved sa drag racing. And I think also in September, the following month, we have some 28 apprehensions. Maaari rin daw sanang sampahan ng paglabag sa PD 1602 o Anti-Illegal Gambling Law ang mga nangangarera kung may pustahang nagaganap at PD 1865 na nagbabawal sa paggamit ng petroleum products sa mga karera pero pahirapan daw sa pagkalap ng mga ebidensya. We are trying to improve yung ating effort on this by at least before making some apprehensions ay makuhanan muna, at least meron tayong ebidensya ng mai-record muna yung activities to prove na talagang itong mga ito ay involved sa drag racing. Panahon pa ni dating Pangulong Marcos nang maipasa ang mga batas na ito. Mas makakatulong daw ito kung maamyendahang muli para taasan ang mga multa at parusa. Pero mahabang proseso ang pagdaraanan dahil kailangan pa itong aprubahan ng Kongreso. Sa kasalukuyan, may ipinapasang batas sa Senado, ang Senate Bill No. 13 o ang Anti-Illegal Drag Racing Act. Kung maaprubahan, ang sino mang lalabag ay maaaring makulong ng 1 taon at magmulta ng halagang hindi bababa sa 200,000 pesos pero hindi sa 300,000 piso. Legal man o illegal, may angking panganib ang mga pinagkakarerang sasakyan. Singtulin ng sport na ito sana'y maging mabilis din ang gobyerno sa pagpapasa ng batas. Nagagabay dito para di na madagdagan pa ang madidisgrasya. Ako si Jig Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung hindi pa rin nila nakikita, o sino bang may-ari nitong lupa na ito, itong facility na ito. Kung hindi nila nakikita yon after 23 years, bigyan mo sila ng 100 taon, hindi rin pa rin nila makikita.
ang serbisyong totoo ng inyong kapuso. Muli na namang pinarangalan sa prestigyosong US International Film and Video Festival. Panalo ang Reporter's Notebook para sa Lunok Droga. Ito ang tinitiis ng mga Pinoy na nagpupuslit ng droga. At sa Pinays for Export. Iba-ibang edad ng kababaihan lahat, mga Pinay. Pati na ang eyewitness para sa Batang Langoy. Ang araw na ito ay tinuturing nilang isa sa pinakamahalaga ang muling pagbubukas ng klase. Muli po naming alay sa inyo ang mga karangalang ito, mga kapuso. You know that your time is up. Bilyon-bilyong pisong halaga ng mga damit, alahas, at mga ari-arian. Hindi nga raw bababa sa $15 billion ang ninakaw ng mga Marcos sa kaban ng bayan, ayon sa PCGG. 1986 nang buuin ang Presidential Commission on Good Government o PCGG para bawiin ang umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos. Pero sa loob ng 23 taon, usad pagong daw ang naging takbo ng marami sa mga kaso. Mula dekada 80 hanggang sa kasalukuyan, hindi bababa sa 500 kaso ang ginawakan ng PCGG laban sa mga Marcos at mga crony nito. Halos lahat nakasampa sa Pilipinas, pero 80% raw ng mga kasong ito nasa korte pa rin. Normally, no, in a civil case or a criminal case, ang complainant or plaintiff ang siyang nagmamadali para matapos ang kaso at ang defendant or ang accused ang nagmamatagal, no? Pero dito baligtad kami nagmamadali. Kung tutuusin, ayon kay retired Judge Dolores Espanyol, dating legal consultant ng PCGG, mas marami sanang naipanalong kaso kung hindi nagkawalaan ang mga dokumento. Kasi in the process of assessing the documents and investigating the background of the assets to be sequestered or to be recovered, pinagbili ng mga assets ko ng PCGG to the opponent. Binenta po yung ebidensya? Binenta yung ebidensya. Sino po ang nagbenta ng ebidensya? Hindi ko alam kung sino, basta yun ang very prominent reports that some of these assets who were representing the PCGG were the ones responsible for selling the documents. Sa kwenta ng PCGG, mahigit 70 bilyong piso na ang halaga ng kanilang nabawi. Ayon kay Judge Espanyol, kung ikukumpara sa kabuang 15 bilyong dolyar na ari-arian, kakarampot pa lang ang nababawi ng PCGG. Sa tingin ko, mas marami ang nagastos kaysa na-recover. Bakit po? Na bigyan ng tungkulin para mag-recover nito, hindi naman naging seryoso na talagang ma-recover yung stolen assets. Hindi na nga nabawi ang karamihan sa nakaw na yaman, may mga naibalik pa o nakaambang mabawi ng mga Marcos sa mga nabawi na. Sa listahan ng properties ng PCGG, ilan dito ang Curimao Beach House sa Ilocos Norte at residential houses sa Baguio City. Karamihan na ito walang sequestration order. Katulad na lamang ng Coconut Palace sa Rojas Boulevard, Palace in the Sky sa Tagaytay, at Ancestral House ni Pangulong Ferdinand Marcos sa San Juan. These are lapses on the part of the government and the legal process. And justice will dictate that they should be returned. Hindi na nila makuha yon. In-attach naman nila sa tax liability ni dating presidente. Dahil wala na sila makitang butas na ilgatin yon. Hindi rin daw maayos ang accounting ng ahensya sa mga nabawing ari-arian. Kasi walang accountability. Hingian mo sila ng report kung from 1986 ba to the present, ano ba ang mga na-recover nila? And where did the money go? To my mind, this is not being done. Hindi na nga raw masyadong nagampanan ng PCGG ang kanyang mandato, kaliwat kanan pa ang alegasyon ng katiwalian.
Malaking patunay raw na malala ang katiwaliang nangyayari sa PCGG, ang kaso ng Philcomsat Holdings Corporation. Ang Philippine Overseas Telecommunications Company ang holding company ng Philippine Communications Satellite Corporation. Ilang porsyento ng kumpanyang ito ang pag-aari ng gobyerno na nagmula sa mga sequestered asset ng mga Marcos. Isa sa mga pag-aari ng Philcomsat ang PHC o Philcomsat Holdings Corporation. Noong Enero 2006, ibinulgar ni Senador Juan Ponce Enrile na mahigit 400 milyong piso na pera ng kumpanya ng PHC ang ninakaw di umano ng mga nominee ng PCGG sa nasabing kumpanya. Ang umubos ng pera ng PHC, itong mga PCGG nominees, sinuportahan ng PCGG doon sa mga ginagawa nilang paglulustay. Ayon kay Attorney Manzanal, Legal Counsel ng Philcomsat, malaki ang pagkakasangkot dito ni Commissioner Camilo Sabio, lalo na't may ginagawa itong pabor para sa mga PCGG nominees. Sa voucher ng PHC, tumanggap ng 1 milyong piso ang PCGG sa katauhan ni Chairperson Camilo Sabio. Lumalabas merong mga perang napunta sa PCGG. Like, for example, 1 million donation for a Christmas party. Merong mga vouchers dyan na nakatanggap sila ng pera at mapapatunayan yan sa mga dokumento. At meron din dyan na mga abogado ng PCGG na meron silang mga allowances coming from this company. Wala pa raw dito ang cash disbursements at sasakyang natanggap ng ilang empleyado ng PCGG. Lumalabas sa mga transactions, lumalabas sa mga dokumento na may nakikinabang sa PCGG dito sa mga kumpanya na ito. May nakikinabang sa kanila. May vouchers, may lumabas na pera, nakalagay sa mga checks, nakalagay sa mga vouchers for PCGG. Marami ring katanungan ng Commission on Audit o COA sa ahensya noong 2007. Mahigit 600 milyong dolyar ang laman ng Swiss accounts kasama ng interes nito ang nabawi ng pamahalaan mula sa mga Marcos. Ngunit ayon sa COA report, mahigit 30 milyong dolyar o mahigit 1 bilyong piso ang hanggang ngayon ay hindi makita. Hindi rin malaman kung saan napunta ang mahigit 300 milyong pisong shares of stocks mula sa iba't ibang kumpanya na nabawi sa mga Marcos na minsang nasa pangangalaga ng PCGG. Malaking katanungan din kung saan napunta ang mahigit 6 na milyong piso na unliquidated cash advance ng mga opisyal at empleyado ng nasabing ahensya mula noong 2004 hanggang 2006. Kaya kung susumahin, hindi bababa ng 1 bilyon at 700 milyong piso ang kabuang nawawalang pera ng bayan. Dahil sa mga iskandalong kinasangkutan ng PCGG at kawalan ng konkretong aksyong nagawa ng ahensya, ipinanukala ni Senador Aquilino Pimentel noong 2007 ang pagbuwag sa PCGG. Ang punot dulo ng obligasyon ng PCGG sa mga bagay na ito, hanapin kung sino yung may-ari. At kung sino yung may-ari, may bahagi ba si Marcos noon, wala ba, etc. At kung wala, isauli na yun. Bakit hanggang ngayon hindi pa na-decide yun? Sobra-sobra na raw ang 2 dekada para magawa ng nasabing ahensya ang trabaho nito. Kung hindi pa rin nila nakikita, o sino bang may-ari nitong lupa na ito, itong facility na ito? Kung hindi nila nakikita yon after 23 years, bigyan mo sila ng 100 taon, hindi rin pa rin nila makikita. Katiwalian ang dahilan kung bakit nawala ang pera mula sa kaban ng bayan noong una. Ngayong nabawi na ang ilang bahagi ng nakaw na yaman, dapat siguruing hindi muling iiral ang katiwalian para muli itong mawala. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.